Meron Parang ba wala. kayong specific summer na sobrang memorable kasi may nagbago sa'yo? Nung tinuli ako. Actually, hindi naisip ko eh. Grabe. Actually, yung Diba? tinuli din. Nung Oo. tinuli ako, doon ko na-realize na, ay, binata na ako. Ganyan. Diba? Ay, Okay. malaki ka na. Or, paano Hospital ka ba? Or Hospital ako eh. pukpok? Yun din yung curious ko eh. Paano ko yung sa mga probinsya. But anyway, ibang topic yan. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Init na. Summer. Nagsisimula na ba uminit, no? Summer na summer. Oo. Kaya yun yung pag-uusapan natin today. Tama yung suggestion nyo. Kasi seryoso yung mga last two natin eh. Chill lang na topic. So yun, pag sinabing summer, anong unang pumapasok sa isip nyo? Sa akin kasi yung init. Yun talaga. Tapos, susunod, beach. Kasi I think every year nakapag-beach naman ako and usually summer. At dahil mainit. Aside from that, ano pa ba naisip ko pag summer? Mataas ang kuryente. Totoo Dahil sa yan. aircon na mas matagal na bukas. To be honest, mas gusto ko yung mainit kaysa sobrang lamig because mas productive ako pag mainit dahil pag malamig ang sarap matulog eh. Pag malamig yung panahon. Yung maulan, yung pag rainy season, ang sarap matulog, ang sarap manood lang ng TV. Pero pag summer, hindi lang dahil mainit pero yun nga, mas nakakabangon ako sa kama. Tapos, na-force ako pumunta sa mga coffee shops or co-working spaces para doon mag-work. Kasi, alam yun, mas komportable doon. So, relatively mas productive ako. But, yeah, pag sinabing summer, may init, tapos, para naman hindi ako mabad trip, naisip ko na lang, ay, okay, so, time na naman para mag-beach, ganyan. Kayo ba, pag summer, ano yung mga unang pumapasok sa isip nyo? Pag summer, yung una ko naisip, well, maliban sa mainit tsaka sa beach, siguro yung bakasyon. Siguro nandun pa rin yung utak ko sa nostalgia moment or feeling na kapag summer, kami magpipinsan nagkikita dito sa bahay. Yung bahay kasi namin ancestral eh, parang dyan lumaki lahat. So, syempre, kompleto, masaya. So, wala akong naging summer activities nung bata. Wala ako, di ba, usually pag summer, dyan din nagsisimula yung mga pa-basketball, karate, swimming. May mga pa-ganyan. So, wala akong ganon na that time. More on larong kalye lang, mga ganyan. Tsaka, yun, kompleto kayo magpipinsan, though, ang isa din na memory dyan would be the Semana Santa pag summer. Parang pag bakasyon, automatic. Holy pag week. Semana Santa na. Holy week na. Pag sumapit yung Oo. summer sa Pinas, Holy week na kaagad. So, parang ibang-iba na din kasi yung Holy week noon sa Holy week ngayon. Well, baka kasi siguro that time bata pa ako. Kaya ang boring talaga. Unlike ngayon na pwede kang lumabas-labas na pala. Maliban doon siguro kasi nag-upgrade din naman siguro yung mga katauhan, no? Marami na nagbubukas pa din, no? Parang isang araw na lang doon sa Holy Week yung parang patay na oras nila, parang ganyan. Tsaka yun, mas nakakagala na kasi ngayon, like nung bata. Ano pa ba? Tulian, pag summer. Uso din yung tulian ngayon, no? As a person na nasa medical, na experience ko na din manuli, 'di ba? Parang talaga? marunong tayo. So masayang activity din siya para sa mga batang lalaki sa summer. Imposibleng hindi binabalita 'yan. Hindi, no? Yung mga ganyang klase na typical dito sa Pilipinas. Sana halos same lang. Siguro pag sinabing summer, ngayon like recently, pag sinabing summer, una ka talaga naiisip, tataas na naman kuryente, tataas na naman babayaran ko.
Kasi ang laki nung spike nung difference ng kuryente pag summer compared to pag hindi pa summer or after summer. And then, syempre as a tito na nagbabayad na ng bills, di ba? Sakit sa ulo ng batas Oo. na kuryente. Pero kasi wala ka rin choice dahil sa init nga, especially ako pang night shift na ulit ako ngayon. So, hindi ko maiwasang hindi mag-aircon kasi ang hirap matulog ng nung magigising ka basang-basa ka ng pawis, di ba? Totoo, Diba? totoo. So parang pakonsuelo ko na lang sa sarili ko na sige mag-aircon na nga ako para at least maayos tulog ko. Ganyan. Ikaw naman yung nagbabayad di ba? Oo, ako naman nagbabayad eh. So might as well, di ba? Tapos, ano ba? Siguro ice cream and beaches. Kasi, Para namang all year round ka nag-ice cream eh. pero kasi mas masarap mag-ice cream kapag summer. Every midnight. May mas masarap pag mag-ice cream sa beach, mag-ice cream sa pag sobra init na pantanggal nung alam mo yan, pantanggal nung init sa katawan. Oo. Oo. Oo, tapos Pero mas preferred ko mga fruit shake kaysa sa ice cream. pwede din, no? Mga Oo. mango shake, mga ganyan, strawberry shake. Tapos, ang pinaka-ano ko talaga pag summer is ang daming tao sa labas. As a taong na-overwhelm kapag sobrang dami ng tao. Ang daming tao sa labas when it's summer kasi nga, syempre, wala nang pasok yung mga kids. Oras na para magbakasyon, so mag-enjoy. And then may Holy Week pa. So, ayun. Yun ang usually nasa isip ko din pag summer. Actually, yung binanggit nga ni Tonyo na pag summer is yung time na magkikita-kita. Yeah, I remember kapag summer nung bata ako, particularly in elementary years, namin, Together, no? tradisyon namin na pumunta ng probinsya, particularly sa Mindoro kasi taga Mindoro kami. Doon talaga ako nagsa-summer kasama ng mga pinsan ko. So, kumbaga, ako yung pupunta doon. Hindi sila yung pupunta ng Manila. Ako yung nagsispend doon ng usually after Holy Week. After Holy Week, doon ako pupunta sa Mindoro. Tapos na yon up until siguro 1 month, 1.5 month. Basta yung before mag-start na ulit ng enrollment. So which is usually 2 weeks before mag-start ng pasukan. Doon ako babalik. And ang usually ginagawa namin ng mga pinsan ko, since sa probinsya, ma-explore, no? Yun nga, laro sa kalye. But more than that, umiikot kami sa Mindoro Beach. Kasi malapit kami sa beach din, sa Mindoro. Although hindi kami nakakarating ng Puerto Galera, no? Kasi malayo kami sa Puerto Galera. Yung Holy Week kasi, para sa akin, yes, part siya ng summer, pero meron siyang sariling niche, no? Meron siyang sariling time. At marami din akong memory sa Holy Week na siguro i-discuss natin sa ibang episode. But particularly, ang tatak talaga sa akin ng summer ay yon yung pag-uwi sa Mindoro. Tapos, nung high school, doon lang siya na-stop because active na ako sa youth organization dito sa may amin. So, tama rin pag summer, yung mga paliga, nako, yun talaga yung mga sports fest, no? Tapos, yung Flores de Mayo, ganyan, yung mga, tapos may Santa Cruzan. So, yan yung pinaka, naaalala kong memories nung summer, nung high school ako. Which is basically, hindi rin ako malabas nun, but busy kasi sa mga local activities or yung community activities dahil nasa youth, yung youth club ng subdivision. So, yan yung akin. Nagsimula lang siguro ako mag-beach. I wouldn't say college din but nung graduate ako, syempre may means na rin ako mag-beach. Tsaka may mga kasama na ako mag-beach. Dahil yung family namin hindi rin mahilig mag-beach Nung college, nagsa-summer classes ba kayo nung college? Or nung high school? Hindi. Wala. Ay, college na. May pasok kami nung summer. Pero Trisem.
Yung Triceps dulo ng kasi part kayo. na yun eh. Hindi, yung dulong part na. Siguro mga third year, fourth year na yun. Oh, pareho tayo nung college ako, nagsa-summer classes din ako. Nagtitake lang ako ng isang subject. Pero kasi ang excuse ko noon, hindi dahil naghahabol ako or gusto ko mag-advance. Gusto ko lang kasi kasi nagdo-dorm ako nung college, gusto ko lang nasa UP lang din ulit ako. Dahil since nag-dorm ako nung college, medyo nag-drift apart kami nung mga high school friends ko, tsaka yung mga kapitbahay ko na kabarkada ko, nagkanya-kanya na rin eh, parang nagkaroon na ng bagong set of friends. So, nung first year college ako, na hindi ako nag-summer, doon talaga ako na-bore na, ano gagawin ko dito? Wala na yung mga kaibigan ko, hindi na kami lumalabas. As in, every other day siguro, pupunta lang ako ng UP para tumambay with yung mga college friends ko, yung mga dormmates ko. That's why subsequent years, nagtitake na ako ng isang subject lang na summer class para makasama ko sila. Parang gano'n, no? Weird, no? Yan. Yun yung college ko. Ikaw ba, paano may probinsya ba kayo na inuuwian or pinupuntahan nung college, nung pag-summer dati? Or Wala, Manila ka lang sulpot ako. talaga? Sulpot ako ng ng Muntinlupa eh. wala. Family ko wala ring province, yung mom side and dad side wala din. So, Okay. parang dito talaga laking Manilenya talaga, Muntinlupeña talaga. Pero So, may mga taga-province, wala rin, no? Na pupunta naman sa inyo. wala. Usually So, ang mga ganun, pag ganun, mga relatives na nasa ibang bansa, like nasa US okay. or nasa Canada or somewhere else, like ganun. Pero lumalabas ka with mga pinsan. Usually pinsan time yan eh pag summer, di ba? Hindi Nung barkada. Nung siguro mga elementary to high school, yes. Oo, kasi nung elementary to high school, I remember talaga very close-knit yung family ng dad side ko. Like, yung mga kapatid nung grandma ko, yung family nila, talagang kami, palagi kami magkakasama. So, palagi either andun ako sa bahay ng mga pinsan ko or andito sila pag summer. And then, walang summer na lumipas na hindi kami nag-outing siguro mga once or twice. Tapos, syempre, siya sa mapupunta, hindi sa pambansang outing capital, sa Calamba, sa Laguna, sa Los Baños. Diba? Team building capital ng Pilipinas. Yes. Yeah. Ayun, ganun lang. Tapos usually parang pag summer kasi, yan din yung time kasi no na very addicted. Hindi naman addicted, pero very gamer mode pa ako ng bata. So, so pupunta yung mga pinsan ko dito sa bahay or pupunta ako sa kanila. Tapos, the whole day maglalaro lang kami. Maglalaro lang kami ng PS1, Dreamcast, or PS2. Depende kung anong trip namin gawin. Kung hindi kami maglalaro ng games, ng console games, magtatakbuhan lang sa labas, maglalaro, ganun. Kasi I remember kasi that time, hindi pa naman, wala pa nung internet culture. So, Yes. yun yung culture pa na you have to go out, you have to socialize, like, legitimately socialize with other people and play with them physically, hindi lang online. So, ayun, ganun yung hobby namin before. Ikaw ba, Tonyo, sa mga pinsan mo, ikaw yung umuwi ng probinsya o sila yung lumuluwas sa inyo? Sila yung napunta dito. Usually. Kasi yung bahay dito kay Lola pa talaga eh. Parang, yun nga, dito lumaki halos lahat. Pero sa side ni tatay, nauwi kami ng Batangas. Pero hindi ko masyadong kilala yung mga pinsan ko sa side ni tatay eh. Ilan lang. Malaki kasi agwat. Pero usually yun. Same lang din pag dito na nauwi. Larong kalye din talaga. Tapos yun nga, wala nga internet din noon, diba? So, bike kami noon. Bike. Oo, naalala ko meron nagbabike kami noon. Pati yung may sidecar na bike, may nabunggo pa nga kami. parang very typical na kwento ng mga yung mga kulit na bata kasi minsan lang kayo magpipinsan na nakita-kita, pinsan/pamangkin kasi nga
meron akong kaedad or mas older sa akin na base sa blood, pamangkin ko siya. Pero pag sa pero pag magkita kayo, parang magpipinsan lang kayo lahat. Mga ganyan. Totoo. So, yeah. Pero yun, siguro isa din sa memory yung bike. Na summer din kasi ako natuto mag-bike. Tapos summer Ay, din totoo. yung, Mm-mm. diba? Summer ka din matututo ng mga activities mo. So summer ako natuto mag-bike nun kasi siguro walang pasok. Udyo ng mga pinsan mo na marunong na. Tapos, yun nga, hindi road trip, pero within the village. Kung lalabas man, hindi malayo. Ganyan. Maliban sa mga larong kalye. Pag sa Batangas kasi, pag nauwi kami, more on pahinga kahit summer. Alam mo kapag halimbawa ang gulo-gulo ng lugar nyo, Maynila, or parang break time talaga sa klase nun, mga ganyan, uwi ka ng Batangas, or sa amin, uwi ako sa probinsya namin, para lang magpahinga 3 to 5 days na wala kang gagawin, as in gising, kain, tulog, gising, kain, tulog. Ganun lang. Kung mag-i-invite man lumabas, ano naman siya, parang may fiesta, ganyan. May fiesta din ng March doon pagkatanda ko, April. Parang may kikain lang din kayo, tamang chill lang talaga. Oo nga, naalala ko, summer talaga nag-aaral magbisikleta kasi I remember summer din yung kasama ko yung mga pinsan ko noon Nilulook forward ko actually pala nung bata ako pag summer ay yung mga pa-sports fest kasi may sari-sari store kami noon tapos may basketball court kasi sa harap ng bahay namin. And yung Homeowners Association nung phase namin sa subdivision, doon talaga nagpapa-sports fest. And syempre, di ba, gabi-gabi or hapon pa lang magsa-start na yun may laro na. So doon ako tambay sa sari-sari store namin kasi yun, syempre maraming customer, maraming buibili. Plus, doon din kasi nakatambay para magkwentuhan yung mga friends ko habang nagbabantay ako nung tindahan. Tapos very strategic din kasi nga tapat. So nakakapanood na rin ako. But also, ang laro ko noon, volleyball. No? So sa mga sports race, sa volleyball ako nakakasali. Kasi elementary pala ako, may eyeglasses na ako. Kaya hindi din talaga ako masyadong nahilig sa basketball. Kasi matatanggal siya, mababasa siya. Sa volleyball, medyo kaya mo kontrolin yung movement mo na hindi okay lang nakasalamin. No? So yan, volleyball. So, may mga labas din kami ng mga pinsan ko pala kasi may times na sila yung pupunta dito sa Manila. Lagi kong niyayaya na gawin namin mag-mall kasi yun yung missing sa kanila sa Mindoro. So talagang maano ko yung quad quad pa noon yung Glorieta. Yan, so sa quad. Tsaka nakikita yung taon ng edad mo. Nabanggit ni Panda yung sa mga console. Yeah, yung family computer pa yun. Famicom. Oo. So, yan, natatandaan ko yun. Pataas kami ng score ng mga pinsan ko sa alam niyo Paradise Island. Yun yung doon kami medyo na-addict. Yun. Doon kami medyo naging competitive. Pataas kami ng score sa Paradise Island na game. Although, personally, siyempre, Super Mario pa rin talaga yung pinaka-memory ko sa family computer. But, there are a lot of games na nag-enjoy ako because kalaro ko yung mga pinsan ko sa family computer. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. Nag-take ba kayo ever ng mga summer extracurricular activities like yung nagpiano, nag-sports clinic, nag-art classes, nag-dance classes? Kasi usually summer activity yan di ba, ng mga bata. In-enroll ba kayo nun dati sa mga ganon? Sa akin talaga noon, wala. Wala talaga. Wala, as in,
Ewan ko, wala eh. Oo. Walang budget, walang budget ang parents sa mga summer activities. Pero, Mm. may time kasi na magkasama kami, yung bahay kasi is hati. Parang, mukha siyang isang bahay lang, pero duplex talaga siya. So, at time, yung isa kong tito, tita, tsaka yung dalawa kong pinsan na sa amin. Sila yung medyo angat-angat, ganyan. So, yung dalawang pinsan ko, yun yung naka-enroll sa swimming. Oo, swimming. Oo. Swimming. Sila yung naka-enroll. So, siguro may mga ilang moments or ilang time na sinasama ako, hinahatak ako kasi nga, kailangan magbantay, kailangan may kasama. Diba? Oo. So, siguro magbayad ka lang ng fee doon sa, sa pool, ganyan-ganyan. Pero, syempre, taga-bantay ako. So, doon ako sa mababaw. Kaya yung knowledge ko sa pag-swim, ang babaw lang. Malulunod ka agad ako pag di ko na natatapakan yung yung sahig. Kasi, walang ganon. Kahit nanonood ako noon, tinatry kong gayahin, hindi naman din. So, ganun lang. Oo. Pero, yun. Tsaka yung pagbabike, sarili na lang. Pero mga classes, wala. Kumon. Baka si Panda nag-kumon. Oo. Ikaw Di ba? ba uso din yun? Hindi Mga pa uso sports kumon clinic. nun. Ang kumon recently may na kumon na yung lang. mga pinsan ko at that time. Pero hindi siya Nag-aano na sila. hindi pa siya Parang hindi pa siya well known. 2010s ba o mid 2000s ang alam ko. common? Yeah, alam ko man sa 2010s nag-boom yung kumon eh. Oo. Pero prior to that parang alam ko hindi pa masyado. Pero ako kasi pag summer nung high school kasi from first year yata tama, from first year to fourth year college varsity ako ng volleyball. So Oh. pag summer meron kaming parang training siya. Parang part siya ng pagiging sa varsity namin na even if summer na, meron pa rin kaming regularly scheduled na trainings. So yun yung ginagawa ko pag walang swimming, pag hindi napunta yung mga pinsan ko or hindi ako napunta sa mga pinsan ko. So usually nagte-training ako ng volleyball. Yun. Mm-mm. Ako hindi ko rin na-experience yon yung in-enroll ako sa mga piano lessons or swimming classes. But I particularly remember na quote-unquote naitapon ako sa simbahan ng high school, no? Meaning kasi nag-organize ng youth organization sa simbahan. Parang first time nila mag-organize and meron silang in-arrange na summer activity for the youth para maengganyo na maging parish youth. Youth camp. Oo, maganyan. So doon ako, I remember yun yung gateway ko kaya ako naging tambay ng simbahan nung high school. So, syempre ako curious, tas nandun din yung mga kapitbahay ko na mga kalaro ko sa kali dati. So, yun. And it turns out, masaya naman dahil syempre, merong coordinator or facilitator na I would say kakaibang experience dahil binigyan din kami ng mga arts and crafts training, tapos mayroong choir, and then may mga field trip na medical mission na alam mo sinama kami. So I remember that na parang yun na yung pinaka extracurricular activities ko ng summer, which eventually yun yung nagpasok sa akin sa youth org sa simbahan na sa subsequent summer, yun, siyempre another organization yun na may pa-sports fest at saka meeting new friends na eventually naging katambay ko noon during summer and actually for the rest of the year. Particularly naalala ko, meron pala kaming parang 4-5 day retreat lagi noon na Tagaytay lang naman, which I think ngayon ko lang naalala, but I would say core memory yun pag summer, yung during high school. Kasi matagal yun di ba? 5 days na retreat. Pero hindi siya retreat na tipong puro dasal, no? Parang youth camp nga siya, no? Yung sa Focolare, yun yung pangalan niya kasi yun yung parang sponsor. But I remember na sobrang bait ko yung mga time na yun. Kaya siguro bumabawi ng kalokohan ngayon. Pero
alam mo yung typical youth camp na well, of course may dasal, may kanta, pero it's really sharing your experiences, tapos may mga pa-medical mission, mga community activities, etc. No? Hindi ko alam bakit hindi ko kagad naisip yun, but core memory din pala yung mga yon dahil naalala ko yung mga pinagagawa namin no na may naging ba kayo summer fling kasi 'di ba uso yan sa mga pelikula mga summer crush or summer fling. Naka-experience ba kayo ng ganun? Okay. Wala. Oh my God, sana meron. wala pumasok sa isip ko. Babait kasi natin no summer na kasi ako wala rin ako maisip noon mga summer fling. Ano to pag sinabing summer fling? During the summer kayo nagkakilala? Tapos Oo, tas after summer wala na kasi nga kuwari nakabakasyon ka sa probinsya or halimbawa during the probinsya tapos may nakilala ka, parang ano. O kaya nag-travel, di ba? Yung nag-beach tapos doon lang. Oo. Yan. Parang year-round kasi hindi mga siya uso sa culture natin. Parang iba, baka iba yung makwento natin. Parang hindi siya. Parang pero meron ba kayong specific summer na sobrang memorable kasi may nagbago sa'yo? Nung tinuli ako. Actually, hindi naisip ko eh. Grabe. Nung tinuli ako, doon ko na-realize na, ay, binata na ako. Ganyan. Diba? Okay. Ay, malaki ka na. Or, paano Hospital ka ba? Hospital ako eh. Pukpok? Yun din yung curious ko eh. Paano ko yung sa mga probinsya. But anyway, ibang topic yan. Pero yun nga, ano ba? Wala naman. Sino nga ba yung kilala natin di Pukpok? Di ba? Ha? Di ba si si ba? I-ano na lang. I-mute na lang natin yung pangalan. Oo nga pala. Kasi pinag-usapan natin yan nung isang dati. No? Siguro aside doon, related na lang din sa circumcision. Ayan. Maliban sa tinuli ako, during that time na nagdutuli din ako, siguro share ko na lang din tong experience na to. Kasi in the nursing university or hindi naman yan initially tinuturo talaga. Wala naman talaga yan eh. It's during your trabaho or kapag nag-employed ka na. And part lang din siya ng medical mission. Hindi siya curriculum or hindi siya ka-part ng job description or whatsoever. Not unless nandun ka sa OR siguro, mga ganyan. Or mabigyan ka ng opportunity na magtuli. So yung opportunity na yon is during the medical mission nga, in which ang conduct lang is parang lang namin dito, nursing aid na kilala na may sariling clinic, then naghahatak lang siya ng mga staff, ng mga employees na gustong matuto. So, syempre ako, volunteer, ganyan. Cavite yun kasi nakapag kami. Ano yung halo-halo sa Cavite? Digman, yon. So, masarap naman. Pero sabi nila overrated na daw yung Digman. Pero okay naman siya. So, first time ko magtuli nun, siguro parang isa din yun ng highlight ng career ko. Kasi parang, hindi lang ako pang bedside. Kaya ko din pala mag-medical. Kaya ko din pala mag-medical, mag-surgical, no? Mag-opera ng minor. Tsaka doon kasi ako natuto magtahi. Mag-stitch. So, nasundan yon nung formal medical mission na dito sa hospital namin kasi nagka-conduct din sila. Then, nag-volunteer din ako. So, tingin ko ibang experience din siya na maramdaman kasi nga parang additional skill kahit paano, parang bago sa'yo Hindi siya yung typical na tinuro lang na ginagawa mo routinely. But, +1 sa mga skills mo. Siguro yun yung something may nagbago sa akin na, nurse pala talaga ako or nasa medical pala talaga ako. Parang ganyan. Isang instance lang siguro na natatandaan ko is, kasi before, mahilig ako makipaglaro sa mga kapitbahay dito sa lugar namin. Tapos, there was this one incident na nag-away kami nung kalaro ko sa tapat regarding pogyata o text. Alam yan? Okay. Uso pa yun nun Tapos after nun, hindi na ako lumabas sa bahay. Like, hindi
hindi na ako nakipaglaro sa kanila, di na ako naging technically, dun, parang feeling ko dun nag-start yung pagiging introvert ko. Kasi parang, doon ko na-realize na hindi ko bet yung, sorry to say, hindi ko bet yung ugali. Medyo bully type ng friendship. Yung, as in, yung bully in a sense na, alam mong, they are doing something out of, talagang para inisin ka, galitin ka, hindi siya para biro-biro. O, parang doon ko na-realize na, ay, hindi ako for yung play sa labas-labas. Kaya doon ko na-realize na introvert ako at mas prefer ko na pumili na lang ng kung sino yung mga makakasama. Yun. Doon nag-start yung... Kasi dati very extroverted ako eh. Nag-shift na lang siya siguro dahil doon sa incidents na yun. Ayun. Yun, kaya core memory ko siya. Kasi parang after nun, ang palagi ko nakasama is friends ko sa school. Na hanggang ngayon, friends ko till now. Yun nga, yung mga nakikita nyo na kasama ko madalas pag hindi kayo kasama ko. Yun. So, doon ako natutong maggala na hindi sa labas ng bahay, kundi may bibisitahin talaga ako, like, bahay ng friend ko, ganun. Yun. Thinking back, nung elementary, high school ako, napaka-varied nung mga nagiging summer activities ko. Depende kung sino yung barkada ko nung time na yon. But I remember, lagi lang akong naghihintay. So parang anong gagawin natin? But nung nagtatrabaho na ako, na-realize ko na meron na akong means para mag-decide kung ano yung gusto kong gawin. So I think yun yung pinaka nag-change sa akin na summer because I remember na syempre nagtatrabaho ka na, hindi na ganun kadali lumabas, no, or something. So para sa akin, since may sweldo ako, I remember doon ako nagsimula na mag-explore ng mga bars, yung mga nightlife, no, yung weekend. Nagkaroon ng time na every weekend talaga lumalabas ako. So hindi na siya summer phase, but since summer siya nagsimula, I think doon ako nagsimula mag-nightlife, mag-bar, mag-club. And syempre mga office mates ko na yung mga kasama ko. And that changed something in me na parang may means na ako ngayon para magdesisyon kung ano yung gusto kong gawin. Hindi na lang yung naghihintay ako kung saan ako itatapon or yayayain. Yan. So, ano na yung difference ng mga summers ninyo sa, in general, summers nung kabataan natin? Ano yung masasabi yung big difference, no? So, siguro yun nabanggit ko kanina kasi nagtatrabaho na tayo. Wala na yung bakasyon na feeling pag summer. Kasi para na lang siya. But I think, katulad nung kabataan, nagkaroon na rin ng mga specific activities na nililook forward because it's summer. And para sa akin, yung pagbi-beach, no? It's always a summer activity. Ano siya mas nakadikit siya sa Holy Week at saka sa Labor Day, yung pag-outing. Oo. Yeah. But in particular, siguro pag summer, ano bang nilook forward ko? Wala rin talaga in particular aside from the beach. Yung ano talaga, yung init din talaga inaalala ko. Yeah, wala ko mainit na naman. Yeah. Kayo, how different is your summer now as compared dun sa mga ni-recall natin ngayon? Sobrang difference na ba? Yes. At least for me. Kasi nagkaroon ng shift eh. Nagkaroon ng shift sa dynamics sa family dynamics. In a sense na, di ba before sabi ko parang at least once or twice kaming may family outing and ngayon I actually cannot remember the last time na nagkaroon kami ng big family outing. Ever since na pumanaw na yung ilang kapatid ni mama, yung lola ko. Parang doon nag-start nung nag-start ng may nag-ibang bansa,
may pumanaw na, ganyan. So parang nagkaroon ng shift na hindi na as close as before na pwedeng pumunta anywhere, ganyan. Tapos, another thing is, ano na kasi din, iba na yung culture din ng mga kids nowadays na they would rather stay inside than go out in public spaces or public places to have fun. So parang ngayon, mas prefer na nila sa bahay na lang, mag-ML-ML, Dota-Dota, ganyan. Pero ako personally, yung pagbi-beach, hindi na siya a summer thing for me. I mean, ano ba? Hindi na siya basta pang summer lang for me. Kasi pag okay, gusto ko, pwede ako mag-beach anytime, pwede ako mag-dive anywhere, anytime, anywhere, basta gusto ko. Unlike before na hintayin ko na may mag-aya sa family members na mag-beach kasi syempre kailangan may kasama pa. Pero ngayon, yung mas matanda na, yung freedom for us to go anywhere we want, anytime we want to, so long as may walang pasok or nakapag-leave na maayos, pwede namang magawa. So, yun yung, I think, yun yung major change or major difference niya from when I was younger. Ikaw ba, Tonyo? Well, siguro sabay na din kasi naglalakihan lahat eh. Siyempre, nagkakanya-kanyang buhay na. Doon, nakakamiss yung, yun nga, pag summer na sama-sama kayo magpipinsan, ano kayo sa isang bahay, ganyan. May means na nga lang kayo to do things. Sabi mo nga kanina din na kung kailan mo gusto mag-beach o kung kailan nyo gusto puntahan yung mga pamilya nyo, yun yung nakakamiss lang siguro that summer. Yung summer vibes na yun na kompleto kayo. Not necessarily kompleto, pero alam mo yun, yung at some point madami kayo tapos puro happy-happy lang. Ngayon kasi parang normal day na din naman siya. Ang look forward mo na lang dyan yung halo-halo. Charot. Pagkain pa rin. Yeah? Look forward ka na lang ng mga ano, diba? Ano ba yung mga bagong ano ba yung magte-trend ng summer na pagkain? Beach siguro, yun nga, since nakakapunta ka naman kung saan-saan na, pero may iba pa din na nagta-timing ng ano ng beach sa summer kasi nga mainit na ganyan. So ang big difference lang, nag-adult na lahat. Talagang kikilos ka na lang din. Totoo din na wala ng bakasyon. Hintayin mo na lang yung Holy Week. Yun na yung pinaka parang bakasyon mo nun eh. So, yeah, nakakamiss din. Ang dami din nagbago din naman nun time na yon. Hanggang sa parang stagnant or plateau na lang siya na normal day yung summer. Parang gano'n. Naalala ko nga, nabanggit mo yung halo-halo. May mga summer na yung may araw ka makikrave ka ng halo-halo. Yes. So talagang go out of your way. And challenge siya kasi summer, pag medyo late afternoon ka na nag-crave ng halo-halo, minsan wala nang yelo, yung mga ibang fast food, out of stock na yung halo-halo. But naalala ko lang, kasi di ba summer capital ang Baguio. Nagbabagyo ba kayo pag summer? Kasi ako, parang I don't recall going to Baguio dahil summer, no? Mas madalas kami magbagyo ng yung rainy season or kaya January. Kasi parang mas masarap pumunta ng Baguio pag malamig na or maulan kasi talaga mas malamig, no? Todo. Kayo ba, naging summer thing ba ang Baguio sa inyo? Hindi. Well, pangarap ko yun na makapunta ng Baguio, pero hindi naman necessary na dapat summer. Kasi nga, pag nakikita ko yung tao, umay din. Ang hirap ay pagsiksikan. So, okay na ako doon sa mga buwan kung kailan tayo pumunta nung Baguio. So, parang na yan. January tayo yun yung unang hindi ba beses March? natin mag-Baguio. January pala. March ba yun? Yung isa July, kasi birthday nung isa. Yun yung last time, di ba? Yun yung last time. Pero yun, hindi naman din siya naging ano. Kung makakausap nyo yung sarili ninyo in the past na particular moment ng summer, meron ba kayong pwedeng i-advise sa kanya na kunwari, magsa-summer na, meron akong tip sa'yo. Yeah. So mag-isip kayo ng particular moment in the past na March na, tapos makakausap nyo yung sarili ninyo bago mag-summer. Meron ba kayong ibibigay na tip or ano yung sasabihin nyo doon sa younger self ninyo during one of those
summer afternoon or summer day? Yan. Hypothetical question lang. Wala akong maisip na last question eh. At siguro sasabihin ko pag-workout ka para pagpunta sa beach, may ma-flex ka ganun. Charot. Wala, I would say siguro kung it was gonna be a message to my younger self, enjoy the times that you have with your family members kasi time is fleeting and that might be the last time that you can spend time with them. So, make the most out of it. Enjoy. And yun lang. Yun lang. Depende sa stage. Depende Oo. sa stage. So kung halimbawa nandun ka pa sa elementary to high school stage, yung mga iniwang assignment, wag mong kalimutan. Tinatambakan ka yan during the summer, sagutan mo na yan. Ganyan. Kasi marami yan na activities nun, tapos wag ka magpa-last minute ton yun ng mga assignment during that time, especially elementary and high school day. Tsaka tulog. Kasi siyempre, bata ka nun, parang nagagalit ka pa na patunugin ka during that time no? Parang inisip mo lagi laro. Pero mainit ng mga panahon na yun So wala pa naman yung mga kalaro mo. Huwag ka na may pagtalo sa tita mo, sa magulang mo, lang pinapatulog ka. Tulog ka ng hapon kasi hahanapin mo yung paglaki mo. Tapos, siguro, itong recent na lang, yun, enjoy life lang din. Enjoyin mo yung summer. Kung may mag-aya na lumabas for a beach, go. Wala namang problema dyan kung kaya mo. And don't forget to sunblock. Kasi babasunog ka. Sunblock. Oo. Yeah. Ako siguro yung high school summer ko, yung high school years ko, yung summer. Kasi yan nga yung na-orient ako dun sa youth organization, sa mga parish youth ko. So, I would probably advise that person na keep in touch with them. Kasi I remember yung times na kasama ko sila, doon ko na-develop pagiging extrovert ko because we were really forced to interact with people, with new people every week, etc. Unfortunately, ngayon nga, sila, hindi ko na sila masyadong nakakausap, nakaka-interact, occasional na lang na nakaka-chat, etc. But I do see, kunwari sa Facebook, some of them have remained close friends. So sila na ngayon yung pupunta sa beach, no? Although hindi naman ako nagtatampo na hindi ako invited kasi hindi ko na rin talaga sila ka-close, but meron sila, may grupo pa rin. So I would advise siguro na these are good people. So try to stay in touch and be friends with them. Yun lang siguro yung iaano ko. These people have helped you go out of your shell na hindi ka na naging mahiyain dahil sila yung mga talagang kasama mo noon na lumalabas. So yun lang siguro yung advice ko. It's something that I don't really regret, but it would be nice, no, if I really made an effort to stay friends with them. That's it. May gusto pa kayo idagdag? Mga closing. Happy summer! Happy summer. Oo nga, March na. Happy summer sa Yes. lahat. Schedule na ng mga lakad. Nakakatakot. Alam mo yun, mayroong isang araw na gigising tayo na biglang sobrang init, di ba? So, ngayon, steady pa lang yung init okay pa sakto pa Pero may biglang pagising, sobrang init ng banas. Magsisimula na yung mga post online ng mga maiinit na mga memes, no? Mga summer memes. So, yun yung medyo dinidread ko na sana ay hindi naman ganun kainit. Parang every year na lang, no, may record temperature tayo. Laging tumataas na. Oo. Global crisis na. But anyway, so painit ng panahon. Kasama ng pag-init ng mga damdamin ng mga tao sa sa GC natin. Patamis ng patamis yung mga tao doon. Nagugulat na yung mga katauhan. Oo, bigla nagka-love life. Ganon ba? So anyway,
So, that's it. Maraming salamat sa mga nakinig and I hope ay nakasubscribe na sila at huwag kayong mahiya mag-comment sa ating Yes. mga episodes. Kasi siguro kung medyo dumami yung mga nagko-comments sa Spotify at saka sa YouTube, pwede nating basahin yan one of these days, no? So, yun. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.